Isang lolo ang may kakayahan na manggamot ng mga may sakit sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan. Kumbaga dito sa Pilipinas ay tinatawag natin ang mga kagaya niya na isang albularyo. Ngunit hindi lang basta albularyo kundi isang sikat na albularyo ang lolo na ito dahil labis itong nirerespeto at kilala sa kanilang lugar na nakapagpapagaling ng iba't ibang malubhang sakit. Kaya naman, nang may nagpagamot sa kanya na isang dalaga ay talagang napagaling niya ito. Pero hindi lang iyon ang nangyari. Dahil pagkatapos ng gamutan ay balak na ng babae na makasama ng habang buhay ang matandang albularyo at magpakasal dito. Kaya sa bidyong ito ay malalaman natin kung tatayo pa ba si Lolo. Ano kaya ang ginawa ni Lolo para mapaibig ang dalaga? Ano naman kaya ang sakit ng babae? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamatay Story kaya hindi na natin patatagalin ito. Let's do this! Paulit-ulit ko nang sinasabi ito na ang edad ay numero lamang at hindi kailanman naging balakid sa pag-iibigan ng dalawang tao. Lalo na sa isang manggagamot na nagngangalang Sodergo, 83 taong gulang na. Dahil ayon sa kanya, kung nagagamot niya ang iba ay panigurado na bibigyan din niya ang kanyang sarili ng sapat na atensyon para mapanatiling kondisyon. Nagmula si Sodergo sa Tigal, Java, Indonesia at kilala ito bilang wise man at manggagamot sa lugar. Bata pa lang daw si Sodergo ay nakahiligan na nitong pag-aralan ang mga iba't ibang halaman at kung saan ito pwedeng gamitin. Sa katunayan, sa edad na 8 ay nakagawa na siya ng pampahid na langis na epektibo na gamot sa mga kagat ng insekto. Ang maganda pa rito ay libre niya itong ibinabahagi sa kanyang mga kanayon. Hanggang sa naging binata na siya ay ganoon pa rin ang pasyon ni Sodergo sa paggawa ng mga gamot mula sa halaman. Madalang na siyang pumapasok sa paaralan dahil dito. Pangarap man daw niyang maging doktor noon ay walang kakayahan ang kanyang mga magulang para gastusan siya sa nasabing propesyon. Kaya ginugol na lang nito ang oras sa kung saan nagagawa niya ang kanyang mga hilig ng libre. Gayunpaman, kahit hindi lisensyado ang kanyang mga gamot ay marami ang pumupunta sa kanya para makakuha ng ilang mga patak dito. Dahil napaka-epektibo talaga ng kanyang langis na gawa. Kalaunan ay nakapag-asawa na rin si Sodergo sa edad na 28 taong gulang. At as we expected, madali lang sa kanya ang magkaroon ng maraming anak. Halos tig-iisang taon pa ang agwat ng mga edad nito. Siguro dahil marami kasing langis sa kanila, alangan naman na hindi niya ito gamitin. Sa pagkakataon din na ito ay nanggagamot na si Sodergo ng iba't ibang sakit. Bilang hanap buhay na rin, pero hindi compulsory ang bayad. Kumbaga nasa tao na kanyang ginamot na ang desisyon kung ilan ang kanyang iiwan na pera. Pagkatapos, pwede rin namang wala, kaya pahirapan talaga ang buhay kay Sodergo. Lalo na kapag kanyang kabaryo niya lang ang nagpapagamot sa kanya. Dahil sanay na ang mga ito sa libre. Minsan naman ay may mga pumupunta sa kanya ng mga negosyante pero hindi para magpagamot, kundi para magpadasal ang mga ito kay Sodergo upang swertehin ang kanilang mga negosyo. Ginagawa na rin niya ito sapagkat naniniwala ang maraming tao na malapit ang loob ng Panginoon kay Sodergo. Pero still hindi nagdidima ng bayad si Sodergo sa mga ito. Kahit ganoon ay naitaguyod naman niya ang kanyang pamilya pero hindi nasisiyahan ang kanyang asawa sa sitwasyon ng pamilya na kahig tuka. Kaya kahit marami pang langis, si Sodergo na pampahid sana ay iniwan na siya ng lubusan ng kanyang asawa. Ako ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Mula noon ay wala nang seryosong naging karelasyon si Sodergo. Bagaman 6 na babae ang dumaan at napahiran ng kanyang kakaibang langis, ay iniwan lamang siya ng mga ito pagkatapos. Nabigo man sa pag-ibig si Sodergo ay patuloy lamang siya sa pagiging albularyo dahil siya kasi yung tipong nasisiyahan kapag nakakapagpagaling ng may sakit. Isa pa, may mga trabaho din naman ang kanyang mga anak at tinutulungan siya ng mga ito lalo na sa pinansyal na usapin. Isa sa anak na lalaki ni Sodergo na papangalanan na lang natin na Gubi
ang may katrabahong babae na nakaranas ng labis na depresyon. Siya ay si Noraini at 27 taong gulang. Sa bata nitong edad ay talagang nakakabahala na nakaranas na ito ng ganitong sakit. Kaya naman pinayuhan ito ni Gubi na magpatingin sa kanyang ama na isang albularyo. Baka matulungan siya nito. Actually, may gusto si Gubi kay Noraini kaya gusto nitong magpasikat. July 2019, kasama ang mga magulang ni Noraini ay pinuntahan nga nila ang albularyo na si Sodergo sa pagbabasakali na mapawi nito ang iniindang depresyon ng dalaga. Mga ilang sesyon din ang ginawa ng matanda at ni Noraini bago makita ang pagbabago sa dalaga. Naging masigla na muli ito sa tulong ni Lolo. Ayon sa matanda, pinayuhan niya lang ang dalaga at pinahira ng sariling gawa na langis ang katawan upang mapawi raw ang mga negatibong enerhiya na bumabalot sa babae. Sa sumunod na mga araw ay para yatang naengganyo ang babae sa haplos ni Lolo. Oh my God! Kung kaya lagi raw pinapapunta ng babae sa kanilang bahay ang matanda upang ipagpatuloy ang anumang naudlot na sesyon. Ayon kay Noraini, malaki ang pasasalamat nito kay Lolo Sodergo. Kung hindi dahil sa mga payo ng matanda ay hindi nito malalampasan ang dinaranas na depresyon. Kaya nararamdaman na lang nito na ayaw na niyang mawalay pa kay Lolo Sodergo. Nalinti ka na. Wala nang pakialam ang babae kung 53 taon man ang agwat ng kanilang edad o kahit hindi natatayo ang buto nito. Basta nais niya raw makasama habang buhay ang matanda. Sana all. Sa natuklasan na ito ni Sodergo ay muli na namang uminit at pumulo ang langis nito sa katawan. Sa edad niyang 83 taong gulang ay tumatayo pa naman ang kanyang mga balahibo. Marami pa naman siyang stock na langis sa bahay. Tsak makakaraos din sa buhay kahit papaano si Lolo. Nang malaman ni Gubi ang balak na pagpapakasal ng kanyang crush sa kanyang ama na albularyo ay napatanong na lang ito sa dalaga ng ganito. Bakit hindi yung kaedad mo ang iyong pakakasalan kagaya ko? Tiyak akong hindi ka pa magsisisi. Ngunit sinabihan lamang siya ng dalaga na ang gusto nito sa lalaki ay yung mature mag-isip at ang katangian na iyon ay nakikita niya kay Sodergo. Sa madaling salita, si Gubi ay nabigo. Isang buwan pa lamang ang lumipas, August 2019, ay kinasal na nga si Lolo Sodergo at Noraini sa bahay mismo ng babae. Nagmistulang parang apo sa tuhod ng matanda ang dalaga ng ma-share sa internet ang kasalang nagaganap. May mga judgmental na mga netizens ang nagkomento na ang habol lang daw ng babae ay pera ng matanda. Ang hindi nila alam na mas may kaya pa ang pamilya ng babae kaysa kay Lolo Sodergo. Sa katunayan, ang gastos sa kasal ay sagot na ng pamilya ng babae. Kaya para sa akin, kung naghahanap ka ng halimbawa na ang totoong pag-ibig ay hindi bumabase sa edad, ito na yon. Ang kwento ni Sodergo ay patunay lamang na kalabaw lang ang tumatanda at walang imposible sa langis. De joke lang, Sodergo. Baka naman pwede ma-share mo yung langis mo. At dito matatapos ang isa na namang kamata story natin. Huwag kalimutan na mag-subscribe kung gusto mo ng ganitong mga content. At palike na lang din bilang suporta sa aking channel. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat.